₱5,000 monthly savings sa Pag-ibig MP2. Sapat ba para sa retirement mo? Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakaraang 5 taon. Noong 2020, nakapag-declare sila ng 6.12%. Noong 2022 naman, nakapag-declare sila ng 7.03%. At noong 2024, nakapag-declare naman sila ng 7.10%. Gagamitin natin ang dividend rate na ito para makuha natin ang average rate nila sa loob ng 5 taon. Ang average rate na ito ang gagamitin natin sa ating computation ng Pag-ibig MP2 savings. Kung mas mataas sa 6.66% ang ide-declare nila, katulad noong 2022 hanggang 2024, aba, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin na dividend rate. Pero kung mas mababa sa 6.66%, mas mababa din ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2 savings. Sabihin natin ngayon mga kapeso na 25 years old ka at maghuhulog ka ng ₱5,000 monthly deposit sa iyong Pag-ibig MP2 para sa iyong retirement. Ang gagamitin natin na dividend rate sa buong computation natin ay 6.66%. Pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate ng Pag-ibig MP2 in reality ha. Example lamang natin ito. Ang gagamitin natin na entitled month sa hulog natin ngayong November 2025 ay 2 months na lamang. Ibig sabihin yan mga kapeso, November hanggang December 2025, 2 buwan na lamang ang natitira. Kaya ang computation natin sa ating dividend payment ay prorata muna. That is ₱5,000 times 6.66% times natin sa 2 months, i-divide naman natin sa 12 months in a year. Kaya ang dividend income mo muna ay ₱55. Ang ₱5,000 mo magiging ₱5,055. Ang December mo naman, 1 month na lamang ang natitira. Kaya ang kikitain niyan ay 27.75. In total, nakapaghulog tayo ng ₱10,000 at ang total na makukuha natin kasama na ang dividend ay ₱10,083. Dito na ngayon papasok ang compounding mga kapeso sa susunod na taon. Kasi yung ₱10,083 natin times 12 months na yan. Kaya kung dati ₱83 ang dividend income mo, ngayon ₱671 na. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog mga kapeso ng ₱5,000 natin sa 2026. Ganun pa rin. Depende sa buwan, nagiging pro rata siya. 2027, hulog ulit tayo ng 5,000. 2028, ganun pa din. 2029 hanggang 2030 mga kapeso. Ibig sabihin yan, by October 2030, naka-60 na hulog na tayo o nakaka-5 years na tayo. Pero mga kapeso, ang MP2 kasi 5 years lang ang lifespan yan or maturity period. Kaya ibig sabihin yan, kailangan nating i-withdraw ang ating MP2 at magbukas ulit tayo ng panibagong account. Ibig sabihin, yung na-withdraw natin, ihuhulog ulit natin sa new account natin sa Pag-ibig MP2. At magtutuloy-tuloy na ulit ang paghuhulog natin ng ₱5,000 sa new MP2 account natin. Tuloy-tuloy ulit ang ₱5,000 natin mga kapeso hanggang sa sumapit ang 10 taon. 35 years old ka na nito mga kapeso. Ganun ulit, withdraw mo and then i-redeposit natin sa panibagong account mo sa MP2. Ganun ulit ang gagawin natin hanggang sa sumapit ang 15 years o 40 years old ka na nito mga kapeso. Tuloy-tuloy ulit, withdraw, redeposit, hanggang sa dumating tayo sa 60 years old natin. Ganun pa rin, 40 years old ka na nito, withdraw, redeposit. Ganun ulit at the age of 45 years old. Withdraw, redeposit. Ganun ulit ang gagawin natin at the age of 50 hanggang sa dumating tayo age ng 55 years old. At ito na, by November 2060, mga kapeso, 60 years old na tayo nito at kailangan na nating i-withdraw. Depende sa iyo mga kapeso ha. Kung ang gusto mo, i-withdraw mo lahat o kaya naman yung sapat lang sa iyo na gagamitin mo sa loob ng 5 taon.
Pagkatapos yung the rest, pwede mo ulit i-invest o ihulog sa Pag-ibig MP2 o sa mga high rate interest na mga online bank accounts. Sana at 60 years old, available pa sila, no? So sabihin natin, hanggang ilang taon mo ba sana gagamitin yung retirement fund mo? At 75 years old ba? Ibig sabihin, 15 years mo siya gagamitin. Kasi 60 years old tayo nag-retire at 75 years old mo, gustong gamitin yung retirement fund mo. Ibig sabihin yan mga kapeso, 180 months natin siyang gagamitin. Sabihin natin mga kapeso, ang gagawin natin, i-withdraw natin siya ng pantay-pantay sa loob ng 180 months. Ibig sabihin yan mga kapeso, 44,354 pesos ang pwede mong i-withdraw every month pagdating mo ng retirement. Malaki-laki na rin, lalong-lalo na kung meron ka ng SSS niyan, o kaya naman GSIS, o kaya naman pera account, di ba mga kapeso, o mga company-sponsored retirement plan. Sabihin naman natin mga kapeso, 30 years old ka na ngayon. Ibig sabihin, may 30 years ka para maghulog sa MP2 at dumating ang retirement mo at November 2055. 60 years old ka na at nakaipon ka naman ng 5,526,000. Sabihin natin hanggang 75 years old mo din siya gagamitin or 15 years or 180 months. I-divide natin kung magkano ang pwede mong i-withdraw sa loob ng isang buwan in 180 months. Sabi dito, 30,702 pesos daw on a monthly basis. Paano naman mga kapeso kung 35 years old ka na ngayon? Walang problema. May 25 years ka para makapaghulog at makakapag-ipon ka ng 3,746,000 pesos. 75 years old mo gagamitin ang iyong retirement fund o hanggang 75 years old o 15 years o 180 months. Magkano kaya sa loob ng 15 years o 180 months ang pwede mong i-withdraw mga kapeso? 20,811 pesos. Paano naman mga kapeso kung 40 years old ka na ngayon? Walang problema, may 20 years na natitira para makapaghulog ka sa iyong MP2. Sabihin natin, gagamitin mo siya hanggang age 75 or 15 years after retirement or 180 months. So, ang naipon mo na 2,456,000, i-divide natin sa 180 months. That is 13,647 pesos. Pero sabi nga natin mga kapeso, sa panahon kayang yan, magkano na lang ang value ng mga amounts na ito? Lalong-lalo na kung 25 years old ka pa lang ngayon, 40 years ka o 35 years ka mag-iipon. At ito ang makukuha mo kada buwan. Sapat na kaya ito? Considering yung inflation at iba pang nagpapataas ng presyo ng bilihin, baka bumaba na rin ang value nito. I-share mo naman sa amin mga kapeso ang magiging strategy mo para mas tumaas pa ang MP2 value mo. Pero may naisip pa ako mga kapeso. Di ba 44,354 ito? Ang ginamit natin, 6.66%. What if mga kapeso, 7.10% ang gamitin natin na dividend rate? Ito ang dividend rate noong 2024. Pinaka-latest ito mga kapeso. What if yan yung gamitin natin? Magkano kaya ang mangyayari sa 44,000 natin, 300 plus? Tingnan natin mga kapeso ha. Pero wag tayong aasa mga kapeso ha na laging 7.10%. Baka kasi umasa kayo na bakit mas bumaba sa 7.10%. Depende kasi talaga yan sa kinikita ng Pag-ibig. Kaya paiba-iba ang dividend rate nila kada taon. Kita nyo naman dito, may 6.12, may 7.10%. Depende talaga sa kinikita nila. Tingnan natin kung ano nangyari doon sa 44,300 pesos natin kapag tumaas ang dividend rate. Tingnan nyo mga kapeso, yung 44,300 natin kanina, naging 48,922 pesos. Sa 30 years old kaya, ano kaya mangyayari sa 30,700 pesos natin? Palitan din natin to ng 7.10%, 30,700 pesos. Ano kaya ang mangyayari sa 30,700 pesos natin mga kapeso? Sa tingin nyo, ano kayang guess nyo mga kapeso? Ito na, 3,302 pesos. Halos tumaas ng 3K, ano? Paano kung 35 years old ka naman? Ano kaya mangyayari sa 20,800 pesos mo?
20,800 pesos, pataasin natin ang dividend rate into 7.10 percent, magkano kaya ang mangyayari? 22,217 pesos. Dito kaya sa 40 years old, ano kaya mangyayari sa 13,647? Palitan ko din siya ng 7.10%. Pero mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate natin ha. Huwag aasa na laging 7.10%. So palitan natin to ng 7.10%. Sana mas malaki ano para syempre mas malaki ang kikitain ng ating Pag-ibig MP2. Magiging 14,351 pesos. Pero sabi nga natin, may inflation at kung ano-ano pa na nagpapataas sa presyo ng bilihin. Anong strategy mo mga kapeso para mas palaki pa ang iyong makukuha sa Pag-ibig MP2 pagdating ng retirement? I-share mo naman sa amin mga kapeso para matuto din kami sa strategy mo. Hihintayin namin yan ha.